So ito mga kabanat, no, upload mo lang, mag-update lang ako. Nagkaroon ng press briefing si President Bobo Marcos itong hapon lang. Sa part ng press briefing niya, press briefing, media briefing, no. Mayroong nagtanong, may nagtanong dito mga kabanat dahil lang iba kumove ko dito patungkol sa impeachment ni BP Sara. So sinabi niya dito, 'di ba, ang una parang kaya maraming nagsusupport doon kasi sinabi niya na hindi sasang-ayon doon sa impeachment kasi masagasaan yung ibang mga bills, yung mga panukalang batas, yung mga problema sa bansa ay mapabayaan dahil dito sa impeachment laban kay BP Sara, 'di ba? So dito lumalabas na kaya nga nakikita natin doon sa listahan ng pumirma, isa sa nangunguna doon itong si Congressman Sandro Marcos. Nakikita natin niya sa isang pahina, nasa top siya. Ferdinand Marcos Jr. Senior ata to. Basta Ferdinand din ang pangalan, Sandro Marcos. Parang yun ang nakalagay doon. So nakikita natin sa taas na pumirma talaga. So ayon kay President Bobo Marcos, yung kailangan daw masunod yung mandato. No? Sinabi niya kailangan suportan. Ibig sabihin yung Marcos may support talaga, sumusuporta talaga sa impeachment ni BP Sara. Kasi kung hindi mo sinusuportahan yan, hindi ka sana kabilang dyan. Hindi ka sana kabilang dyan, pumirma. Diba? Ibig sabihin, once nga pumirma ka dyan, sumang-ayon ka na si BP Sara alisin sa pwesto. Yun ang hindi mo sasabi ay mandato. Ang mandato kasi, hindi naman ang mandato na kagad maaari ka dyan kung nag-neutral siya, ika nga, halimbawa hindi siya nagpirma, masasabi natin yung Marcos talaga medyo nasa neutral siya na pananaw. Pero kay pumirma ka, ibig sabihin ay sumang-ayon ka. Di ba? Sumang-ayon ka. Noong first budget hearing, itong si Sandro Marcos ay nagpakitang gilas kagad ito Tumayo kagad na binigyan kagad ng budget itong si BP Sara No? Second year, ato na, nagkawatak-watak na. No, nagkaroon ng hearing. Halos isang taon na ginawa nilang birada kay BP Sara at ngayon medyo nagtagumpay sila doon sa ginawa nilang impeachment laban kay BP Sara na yun nga na ipasa 215 ata na mga congressman na pumirma doon sa Pero bago yan, papanoorin mo natin itong kay President Bongbong Marcos na press briefing. Maiksi lang ito, hindi ko to kukunin lahat. Kunin ko yung isang portion kung saan sa unang intro ng video niya na mapapansin nyo talaga yung about sa mga Marcos Vice Duterte, kung ano ba talaga may papel, kayo nang humusga dito, may papel ba talaga yung mga Marcos sa pag-impeach kay BP Sara Duterte, no? O sa baga sa plano, kasi hindi pa naman totally impeach yan, no? Yung Senate pa kasi ang pinaka huling huling baraha kung makalusot sa Senate, matik si BP Sara maalis sa pwesto. Yun si Sara Duterte hinalal ng taong bayan, inalis ng mga congressman, tinanggalan ng kapangyarihan ng kumbaga si BP Sara kasi binoto ng buong Pilipinas Yung mga congressman na yan binoto lang yan by district, no? By district. At ang pagboto ng congressman hindi yung poll talaga. Halimbawa yung party list. Ang party list makakuha lang yan ng botong 300, 400,000, makapasok ka na kagad sa slot. Maaaring panalo ka na talaga diba? Pero yung si BP Sara umabot niya ng 32 million ang bumoto. So itong 215 mga kabat, at nakikita natin nung kahapon, makikita mo na itong si Castro, yung membro ng Makabayan Black, parang sindihan yung puwet nila sa saya, no? Nakikita mo naman siguro halos tumalon-talon sa saya na kapasa yung kanilang na ma-impeach si BP Sara. At parang yun pa ata yung nakikita natin nakaraan sa sa debate, no? Parang yun ata yung pinagmalaki ni Castro na track record ata, no? So ito, panoorin mo natin itong sinabi ni President Bongbong Marcos kaugnay sa impeachment ni BP Sara, kung anong pananaw niya o anong niya, bakit pumirma ito si Sandro Marcos. Nag-file. Kahit ayaw niya yung mga changes na magagawin doon sa kanyang bill, wala na siyang magagawa. Because the bill is going through the process. Ito, ibang part ito, ginamit niya na lang itong parang
by example, sinabi niya na yung bill, kahit hindi mo gusto, kung nasa ano na, wala ka nang magagawa. Kailangan mo nang sumabay. So sa akin naman, bakit ka sumabay kung talagang alam mo mali? 'Di ba? 'Yun ang problema. Ito pa. As it should. And part of that process will be amendments, additions, all that. So ito yung patungkol sa impeachment. Ano naman ang pananaw ni President Bongbong Marcos dito sa impeachment, mga kabanat? The impeachment complaint is exactly the same. Once it has been filed, there is a procedure that needs to be followed already. So sabi ko, andyan na tayo, sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. Oh, ang ano ko no, na nag-start na, no? Nagsisimula na yung process, no? Ito'y tumutukoy na kay BP Sara sa impeach. So, sabi niya, trabaho mo yan na suportahan yung process. Kaya nakikita natin na si Sandro Marcos nasa perma. So, ibig sabihin, isa sa mga ano yung Marcos, no, itong si Sandro Marcos, isa sa mga mitsa, isa sa mga, kumbaga kasama sa part siya, isa sa mga daan para ma-impeach itong para makapasa itong impeachment ni BP Sara. Di ba? Isa, pumirma siya participant siya. Ibig sabihin, in short, ayaw niya kay BP Sara, gusto niyang alisan, tanggalin sa pwesto. Oh, so ito pa. May excel lang itong tanong niya. So do your duty. That's what I told him. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. Ibig sabihin, kapag hindi ka sumama dyan, hindi ka pumirma, hindi mo ginampanan yung trabaho mo, parang gano'n. Parang ano parang gusto, yan ang tono ng pananalita ni President Bongbong Marcos. Ito tuloy natin. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Maricel Halili, News 5. Ito. Ito naman, may kaugnay ito sa pahayag ni President Bongbong Marcos doon na una, di ba sinabi niya na hindi sasangayon sa impeachment laban kay BP Sara. Ano naman yung segue dito ni President Bongbong Marcos sa isang tanong, itong sagot niya? Sir, magandang hapon po. Sir, you were very vocal before na ayaw niyo po ng impeachment because it's not the right time. But now na it's there already, paano niyo po ito nakikita na makakaapekto, especially dun sa mga ongoing priorities? Well, it depends on how the Senate chooses to handle it. Hindi pa maliwanag kung ano yung plano ni Senate President at saka yung ating mga senador. Kung paano nila gagawin, if they will immediately convene, if they will still study the rules, if they are going to wait until the next session. So we'll have to wait until they decide on how it's going to be. Pero just to be categorical about it, sir, don't you see this as a defiance in a way, considering na naging vocal na po kayo before that this is not the right time, and yet nag-proceed pa rin yung impeachment case? No. I'm sure that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So it's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi pwede, hindi namin pwedeng palampasin ito. Ganun ang thinking nila. So tinuloy nila. And I don't view that as a defiance. I view that as they're expressing what they feel to be right. Thank you, sir. Thank you. So, yun ang sagot ni President Bongbong Marcos doon sa isang tanong. So, parang nako, mga kabanat, no? Parang, kumbaga, yun pala yung epekto. Kahit sinabi mong hindi ayaw mo sa impeachment, pero itinuloy ng Congress. Ibig sabihin nun, kayo nang kayo nang sumagot yan, mga kabanat. Diba? Kayo nang sumagot yan.
na sa kabila ng sinabi ng Pangulo na hindi makaapekto yun sa bill o makaapekto yan sa mga panukalang batas sa mga maapektuhan yung trabaho dahil inuna yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa sikmura pero pinilit pa rin. So, ano yun? Di ba? So, kayo na musga dyan mga kabayan. See you next video.